Magandang araw sa bawat isa dyan. Alam nyo ba na may isang isda na parang kabayo ng dagat o mas tamang sabihin na hari ng sapa? Ito yung isdang kahit sa malabong tubig, kahit medyo mainit, kahit tila mahirap ang kalagayan, buhay pa rin at lumalaki ng malusog. Siyempre, wala nang iba kundi ang ating bida ngayon. Ito ay ang hito. Marami ang nag-aakala na kailangan mo ng malawak na karagatan o napakalaking puhunan para makapagpalaki nito. Pero ang totoo, marami ang nagsimula sa lumang planggana, sa gilid ng bahay o sa maliit na bakanting lote. At ngayon ay may sarili ng malaking palaisdaan. Hindi lang ito masarap kapag pinarito, ginagawang paksiw o tinola. Ito rin ay isa sa pinakamabilis at pinakaligtas na negosyong pwedeng pasukan. Sa loob ng ilang minuto ay magkakaroon ka ng sapat na ideya tungkol sa pagninegosyo nito, kung saan gagawa ng palaisdaan, magkano ang gastusin, paano piliin ang mga similya nito, ano ang ipapakain, paano iiwas sa sakit, hanggang sa kung magkano ang iyong kitain at kung saan ibebenta. Walang itatago, ito ay purong karanasan at tamang pamamaraan lamang. Tara na't simulan natin ang pagpapayaman gamit ang isdang hito sa pagninegosyo. Ano nga ba ang hito? Ito ay isda na walang kaliskis, may mahabang balbas sa bibig, at may kakayanang huminga ng hangin, kaya nakakalabas siya sa tubig at kaya niyang tiisin ng matagal kahit walang tubig. Bakit nga ba ito napakagandang negosyo? Ang una ay mabilis ang ikot ng kalakaran. Pwede na agad ibenta sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na buwan. Pangalawa, matibay ito. Hindi madaling mamatay kumpara sa ibang uri ng isda. Pang-3, laging may bilihan. Mahilig dito ang mayaman o mahirap man. Lagi itong hinahanap sa mga palengke. Pang-4 ay mababa ang puhunan nito. Pwede kang magsimula kahit maliit ang perang hawak mo. Ang uri ng pinaka-inirekomenda na lahi nito ay ang hybrid hito. Ito ay cross ng lokal ng banyagang uri. Mas mabilis lumaki at mas malaki ang nakukuhang bigat o timbang. Ang isa pa na dapat mong malaman bago ka magsimula ay ang pagpili ng lugar at uri ng palaisdaan. Dapat ang tamang lokasyon nito ay malapit sa bahay upang madaling mabantayan. May sapat at patuloy na pinagkukunan ng tubig kagaya ng mga bukal, sapa o gripo. At dapat ay hindi binabaha kapag malakas ang ulan at malayo sa lugar na madalas daanan ng matinding polusyon o kemikal. At ito naman ang ilan sa mga uri ng palaisdaan na dapat mong gawin kapag magninegosyo ka ng hito. Ang una ay ang palaisdaang gawa sa lupa. Ito ay pinakamura, mas maganda kung may sariling lupain. Kailangan lang balutin na makapal na plastik o latagan ng semento para hindi tumagas ang tubig. Ang pangalawa ay ang sementong palaisdaan na parang swimming pool. Ito naman ang pinakamatibay at madaling linisin at hindi madaling pasukin ng mga halamang damo. Ang pang-3 ay pwede kang gumamit ng tarpaulin, plastic o kaya naman ay trapal na hindi lumulusot ang tubig. Ito ay pinakamaganda para sa mga baguhan. Mabilis itayo, mababa ang gastos at pwedeng ilipat kung kinakailangan. At tungkol naman sa pagtatansya at puhunan at paggawa, halimbawang sukat para sa 1,000 similya ng hito, kailangan mo nang humigit kumulang 10 metro na may habang 5 metro ang luang.
Ang lalim naman nito ay 1.2 metro. Ang mga tinatayang gastusin mula sa paggawa at kagamitan ay 8,000 hanggang 12,000 pesos. Ang 1,000 pirasong maliliit na hito naman ay nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 4,500 pesos. Ang pagkain naman nito hanggang sa pag-aani ay gagastos ka ng 7,000 hanggang 9,000 pesos. At ang iba pang gastusin ay pagpalagay natin na 1,000 hanggang 2,000 pesos. Ang kabuuang gastos nito ay nasa 18,000 hanggang 27,000 lamang. Ito naman ang mga dapat gawin sa palaisdaan. Patuyuin ng maigi ang ilalim. Tanggalin ang matutulis na bagay. Lagyan ng bakod o lambat sa gilid para hindi makatakas at hindi makapasok ang ibang mga hayop. Punuin ng tubig at hayaan muna ng 3 hanggang 5 araw bago ilagay ang maliliit na hito. Ang isa pa na dapat mong ingatan ay ang pagbili at paglipat ng maliliit na hito. Ang isa pa na dapat mong ingatan ay ang pagbili at paglipat ng maliliit na hito. Bumili ka lamang sa rehistrado at mapagkakatiwalaang hatchery. At ito ang mga dapat mong piliin. Tulad ng masigla lumangoy at walang sugat o hindi baldado. Dapat ay pantay-pantay din ang laki. Ang tamang dami naman ito sa bawat 1 metro kwadrado ay lagyan lamang ng 20 hanggang 30 na maliliit na hito. Dahil kapag sobrang siksikan ay nanghihina sila at madaling magkasakit. Ang tamang paglilipat naman ng hito ay huwag agad ibuhos ang supot. Ilagay muna ang saradong supot sa ibabaw ng tubig ng iyong palaisdaan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Ginagawa ito para magkapareho ang temperatura at hindi mabigla ang mga similya ng hito. Pagkatapos ay dahan-dahang pakawalan. Dapat malaman mo din ang tamang paraan ng pagpapakain. Ang uri ng pagkain ay ayon sa edad. Sa unang 2 linggo ay napakapino na pulbos na pagkain ang dapat ipakain sa kanila para kaya nila itong lunukin. Sa edad na 2 hanggang 8 linggo, may liit na butil o tinadtad. Mas maganda kung floating grower feeds o sinking pellets. Sa edad naman na 8 linggo pataas ay komersyal na pagkain na angkop sa kanilang laki. Ito naman ang mga karagdagang pwedeng ipakain. Pwede ring pakainin ang tinadtad ng laman loob ng hayop, bulati, natirang pagkain sa bahay, basta hindi maalat o may sarsa, at mga buto ng prutas. Ang oras at dami ng pagkain ay pakainin lamang ng 2 beses sa 1 araw. Ang una ay madaling araw at ang kasunod naman sa hapon ay ang paglubog ng araw. Umaga at hapon lamang ang tamang pagpapakain nito. Ang dami ng pagkain ay dapat mauubos nila sa loob ng 15 hanggang 30 minuto lamang. Huwag sobra-sobra para hindi mapanis at madumihan ng tubig. Ito ang isa sa pinakamahalaga na dapat mong malaman kapag may nagsimulang lumaki ng mabilis. Paghiwalayin agad ang malalaki at maliliit para hindi sila magkainan. Ang pangangalaga naman para maiwasan dapuan ng sakit ang ating mga alagang hito. Ang mga pang-araw-araw na dapat gawin ay tingnan kung may patay at kung maayos ang tubig at kung may sumusubok na pumasok na ibang hayop kagaya ng ibon o ibang uri ng isda na maaari silang kainin. Palitan ng ika-20 hanggang 30 bahagi ng tubig linggo-linggo kung ito ay nagiging masyadong malabo at alisin ang mga lumulutang na dumi. Kapag nakita mong nakatambay lang sila sa gilid at may puting parang amag ang kanilang balat o ayaw kumain, ihiwalay agad para hindi makahawa. At huwag pakainin ng panis. Panatilihin ang tamang dami ng hito at huwag gumamit ng kemikal na hindi alam ang epekto.
Ang tamang panahon ng pag-aani nito ay pagkalipas ng 3 hanggang 4 na buwan kapag ang laki ay umabot na sa 6 hanggang 8 piraso bawat kilo. Ito ay ang pinakamagandang laki na hinahanap ng mga mamimili. Ang paraan naman ng paghuli nito ay bawasan muna ang tubig kapag hanggang tuhod na lamang ang lalim, gumamit ng malambot na lambat upang hindi masugatan ang balat ng hito. At pagkatapos anihin, hugasan ng maigi. Kung ibebenta ng buhay, ilagay sa lalagyan na may sapat na hangin. Kung sariwa naman, linisin ang laman loob at hugasan ng tubig alat o tubig tabang. At saan nga ba ito maaaring ibenta pagkatapos anihin? Ang una mong pupuntahan ay ang mga tendero sa palengke o mga karatig bayan. Ang pangalawa ay direkta sa mga karinderya, kainan at malaking restaurant. Ang pangtatlo ay sa mga kapitbahay, kamag-anak, at sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook page. Pang-apat ay pwede ring iprito, ipausok o tinapa, o gawing binilad para mas tumaas ang presyo. At ngayon ay kukuwentahin natin ang halimbawang kalkulasyon ng kita nito. Kung makakuha ka ng 850 kilo mula sa iyong alaga at kung ang presyo nito bawat kilo ay 130 hanggang 160, karaniwan dito sa Quezon ay 140 pesos. Ang magiging kabuuang benta ng 850 kilo times 140 ay 119,000. Ibawas ang puhunan na 25,000. Ibig sabihin ang iyong puhunan ay kikita agad ng 94,000 sa loob ng 4 na buwan. Para mas lumago ang iyong negosyo mula sa iyong kita, itabi ang sapat na halaga para sa susunod na ikot ng pag-aalaga upang hindi na humiram ng puhunan. Unti-unti mong palakihin ang palaisdaan habang lumalaki rin ang iyong kaalaman at karanasan. Maaari mo rin pasukin ang pagpapalaki ng similya ng hito para sa ibang nag-aalaga o magbukas ng maliit na tindahan ng mga kagamitan at pagkain para sa isda. Palagi mong tatandaan, walang negosyong lumago sa isang iglap lamang. Kailangan ng pagtitiyaga, pagmamasid at pagmamahal sa iyong ginagawa. Ang hito ay patunay na kahit sa simpleng tubig, kung may sipag at tamang kaalaman, siguradong lulutang ang iyong pangarap. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan mag-follow, like, share at comment. Lalo na ang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga susunod na upload.